ang pag-angat ng antas sa kindergarten sa paaralang elementarya ng inuman ay isa sa pinakamimithi ng isang mag-aaral. Isang karanasan na hindi malilimutan at babalik-balikan. Ito rin ay isang araw ng katuparan ng mga magulang na maitaguyod ang kanilang anak sa pag-aaral. Ang araw na makamit ang pinakamimiting tagumpay, simula ng isang pag-asa tungo sa ibayong pangkarunungan. Ngunit ito ay hindi isang wakas. Bagkus ay panibagong simula ng yugto ng buhay ng isang mag-aaral. Isang mapagpalang araw para sa lahat. Ngayon ay 11 ng Hulyo, taong 2021 at ating masasaksihan ang palatuntunan ng pag-angat ng antas ng kindergarten na may paksang Kalidad ng edukasyon, lalo patatagin sa gitna ng pandemya. Mga magsisipag-angat ng antas, mga magulang, mga guro, at mga panauhin, bigyang pugay po natin ang pag-awit ng lupang hinirang na pangungunahan ni Ginoong Jeffrey K. Coros, guro mula sa ika-4 na baitang. Susundan naman ito ng panalangin na pangungunahan ni Binibining Mariel L. De La Torre, guro mula sa unang baitang. Gayon din ang pag-awit ng Marcha ng Calabarzon sa pamumuno ni Binibining Mary Grace C. Duque, guro mula sa ika-2 baitang. At susundan naman ng Rizal Mabuhay at himno ng Antipolo sa pangunguna ni Ginoong Abi P. Panlilio, guro mula sa ika-6 na baitang. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telos ang sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ng bagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magtitingin. Luman ang araw ng walhati pagsinta, huwag langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Iyuko po natin ang ating mga ulo at tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa panibagong pagkakataong inyong ibinigay. Salamat Panginoon, bagamat nagkaroon ng pandemya, ito'y hindi naging hadlang sa pag-aaral ng mga batang magtatapos sa araw na ito. Maraming pagbabago man sa new normal, salamat sapagkat ito'y naging hamon para sa aming lahat. Kung paano maibibigay ang kalidad na edukasyon sa kabila ng banta ng COVID-19. Salamat sa kalakasan, karunungan at gabay na inyong ibinigay sa mga opisyal ng DepEd, mga guro, mga magulang at mag-aaral. Panginoon, pinapanalangin namin naway patuloy niyo pong alagaan at gabayan ang mga batang ito. Inilalagak namin ang kinabukasan ng mga batang ito sa inyong mga kamay. Sa mga guro at mga magulang, bigyan niyo po sila ng karunungan upang turuan ang mga batang ito na naayon sa inyong kalooban. Naway, lumaki po sila hindi lamang angat sa kalaman, kundi may pagkakilala at takot sa inyo. Salamat po Panginoon sa tagumpay ng taong panuwang 2020 hanggang 2021. Pinapanalangin po namin naway ang kalidad ng edukasyon ay lalo ninyong patatagin sa gitna ng pandemya. Ang kapurihan at tagumpay ng moving up ceremony na ito ay aming ipinapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Amen.
kang lalawigan. Sa kultura at kabuhayan, pinagpala ng may kapal. Buhay namin nakalaan, maglingkod sa ilang bayan. Lalawigan kang tangi-tangi, malalim magpakailanman. Ang mga Rizaleño'y masisikap, puso't tiwala sa Diyos, bayan at sa kapwa. Mapalad kami na taga-Rizal, sa pamumuno ng mga taong may dangal. Rizal, mabuhay, pangunahin kang lalawigan. Sa kultura at kabuhayan, pinagpala ng may kapal. Buhay namin nakalaan, maglingkod sa ilang bayan. Lalawigan kang tangi-tangi, malaming magpakailanman. Lalawigan kang tangi-tangi, malaming magpakailanman.
para sa bating pagtanggap, gayon din ng pagpapakilala sa mga batang aangat ng antas sa kindergarten. Narito ang ating punong guro, Dr. Maricel R. Tortosa. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Bago ko po ipakilala ang mga batang aangat ng antas sa araw na ito, hayaan niyo po munang pasalamatan ko ang mga taong naging bahagi sa matagumpay na paghahatid ng kalidad ng edukasyon sa kabila ng maraming pagsubok ngayong panahon ng pandemya. Isang malaking pasasalamat po unang-una sa ating punong lalawigan, kagalang-galang Rebecca Nini Inares, sa ating putihing punong lungsod, kagalang-galang Andrea B. Inares, sa ating dating kinatawan ng ikalawang distrito, kagalang-galang Resurrection Ako, at sa ating masipag na punong barangay, kagalang-galang James Roderick V. Bautista. Maraming pasalamat po sa patuloy na pagbibigay ng tulong at suporta sa pangangailangan ng ating paaralan, lalo-lalo na sa pisikal na kaanyuan nito. Taos-puso rin po ang ating pasasalamat sa ating DepEd family sa pangunguna ng ating masipag na pansangay na tagapamaninhala ng mga paaralan sa lungsod ng Antipolo, Sir Christopher R. Diaz, katuwang ang ating pangalawang pansangay na tagapamaninhala, Dr. Juan R. Araujo Jr., at sa ating tagamasid Pangpuro, Ginang Jenny G. Kasaway. Salamat po sa inyong mga gabay at pagpapatupad ng layuning pagpaghatid ng kaalaman sa mga batang ito. Sa pamunuan ng ating GPTA, sa pangunguna ng ating Pangulo, Ginang Glenda Francia, mga parents volunteer na tumulong sa paghahatid ng mga gamit at modules ng mga bata. Lalo't higit sa masisipag na guro at magulang ng ating paaralan, na buong pusong itilawid at isinakatuparan at pagbibigay ng kaalaman para sa mga bata. Buong puso at walang alinlangan na ginampanan ng mga tungkulin. Sa mga batang nagsipag-angat ng antas, kayo ay natatangi sapagkat kayo ay nagtapos sa panahon ng pandemya at buong puso ninyong hinarap ang mga hamon ng pagkakataon at matagumpay kayong nakatapos ng kindergarten kahit kayo ay nasa inyong mga tahanan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kagalang-galang na pansangay na tagpamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Antipolo, Sir Christopher R. Diaz, na kinakatawan ng ating OIC Chief ng Curriculum and Implementation Division at pansangay na tagamasid sa English, Dr. Christina C. Salazar, at sa ating tagamasid pangpurok ng Distrito 2B, Ginang Jenny G. Kasaway, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang 154 na batang lalaki at 151 mga batang babae na may kabuang bilang na 305 mga batang aangat ng antas sa kindergarten sa paaralang elementarya ng Inuman sa taong panuruang 2020 hanggang 2021. Kasiyasiya po nilang natupad ang mga kinakailangan sa pagtatapos sa kurikulum ng kindergarten na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon, Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po sa ating punong guro. At ngayon, para sa paggawad ng katunayan sa mga batang aangat ng antas sa kindergarten, narito si Ginang Melody C. Pedrajas, gurong tagapangulo at gurong tagapayo ng pangkat blue at violet. Kinagagala ko po ang ipakilala sa inyo ang mga batang aangat ng antas bilang pangkat blue, mga lalaki. INA Adventura. Renz R. Apostol. Edison Jr. C. Delgado. Kenneth B. Borromeo. Gestoni B. Carino. Gian Kyle F. Cruz. Jaymar S. De Luna. Dave Joshua F. Mangampo. Nathan E. Matos. Chris Lawrence B. Mojica. Rio C. Sagid. Gabriel F. Tonga. Dwayne M. Torreliza.
Mga babae. Angel May D. Bango, Harish Joey Batista, Gemaline J. Binondo, Althea Marie C. Bohol, Kyle Crystal C. Bomba, Geraldine A. Bravo, Kesha Ray J. A. Conciliado, Joanne O. Del Castillo, Europea Shane B. Dinglazan, Chloe Ashner C. Lope, Althea Joy A. Marata, Genevieve O. Mariano, Crystal Joy D. Mazuela, Yuri May C. Reyamusio, Jolina Joy T. Sabasan, Tia Ashira S. Roses, Pangkat Violet, mga lalaki. Anthon B. Albo, John Geoffrey M. Baha, Justin Belaza, John Paul T. Bongot, Adrian G. Capistrano, Habi Joshua S. Cesar, Tristan Jacob D. De Villa, Eljan S. Espinoza, Arnold Schwarzenegger D. Liave, James D. Clark, Hendrik C. Martin, Severo Ray A. Martinez, Martin Clyde Gonzalez, Michael John A. Reboto, James T. Deborano, mga babae. Catherine O. Linnea Ella A. A. Blomquist, Princess C. Lombard, Leslie Joy M. Boleo, Jennifer C. Rhea Joy C. Concheta, Ryzen Kirby P. Escalante, Marlev C. Escobar, Francesca B. Julia, Princess Alia B. Marquez, Elaine T. Olivares, Janela A. Falcon, Juliana Pacasi, Arlene Jane Jasmine G. Secreto, Gawan ng katunayan ng pagkakas ng lakas ng pagkatuwid. Aangat mula sa pangkat orange at green. Cat Orange, mga lalaki. Kaiser Wayne B. Amolong, Charles C. Bravo,
Mark Gabriel B. Nicastro, Denver G. Scala, John Rain R. Gonzalez, John Michael L. Martinez, Claudius Oriel A. Maturgo, Rovic Dwayne C. Meclat, Kyler S. Mercolisio, Mark Vincent C. Mundido, Jaden R. Oriola, Nathan P. Pinocliar, Jared A. Roble, Duque D. San Beneventuro, Dwayne N. Saucy, John Michael A. Tundag, mga babae. Marvelyn Joy C. Darsabal, Ira Jane P. Ron, Lexiviana D. Kakulitan, Princess Anne C. Tocuz, Natalia Luis T. De Los Santos, Cyril May L. Francisco, Macy C. Fuentes, Micaela Joy F. Gilio, Valerie F. Gilio, Yana Shane O. Hermosa, Reynalyn P. Habiliana, Samantha M. Reyes, Sian Alexa D. Sepnio, Jason Ann D. Serrano, at mga lalaki. Jake C. Almasa, Princeus A. Baguhin, Jerome B. Bilandres, John Leonard P. Bernales, James Ryan L. Kaasi, Janry N. Silahis, Swan Ezekiel B. Galarosa, Johan M. Humol, Ken Saver A. Inocencio, Eris Ivan C. Itabi, Ian R. Licawan, Sammy F. Lupogan, Jake G. Martinez, Angela P. Mondior, Gabriel B. Ranara, Roniel J. D. Valdez, Von Aaron S. Senior, Mary M. Baliston, Liza O. Bernal, Eliza Joy M. Lorenzon, Sheila C. Pereras, Agent Carla O. Gaya, Arizana Summer Badminton, Marian A. Mora, Jezreel Faith C. Olesco, Claire C. Rowe, Sahayan N. Pacifico, Vanessa Jane L. Pomino, Princess Kimberly Pangan,
Kay G. Daniel, Jack Ashley O. Pala, Narito si Ginang Marjorie M. Marilat para sa paggawad ng katunayan ng pagkaman ng antas ng pang-atural at yelo. Ang mga batang aangat ng antas mula sa pang-atlet at yelo. Pangkat Red, mga lalaki. Francis S. Abiera, Sandre B. Banalis, John George A. Brazal, Rexvin M. Shello, Lance Aldrich T. Dagsak, Rice Kalens A. Lagasca, Earl Dave J. Magaan, Jefferson F. Mangampo, Junrek Jr. G. Menyel, King Andrew A. Orancha, Justin Kenji C. Reales, Miguel M. Repaha, Daniel D. Reyes, Aldrichan D. J. Rodriguez, Romel P. Vertus, mga babae. Princess Joy Antonio, Rochelle Joyce E. Bello, Jana A. Bueno, Siame D. Bueno, Janine Q. Cabales, Jasmine May B. Cabio, Athena Faith T. Castillo, Samantha Gwen E. Espiritu, Maria Colleen A. Gutierrez, Treya May L. Lieno, Lixie Camille N. Lumukso, Empress Divine J. Madrona, Renaline B. Oro, Julia G. Pelejera, Princess S. Tejeresas, Pangkat Yellow, mga lalaki. Lucas Matthew O. Adonis, Mark Steven A. Alisoso, Ricknas L. Arcangel, Vandam G. Bansen, Marjaf Belmonte, Gian C. Reyes, Marco A. Japan, Ezer Wesley T. Rolando Jr. A. Legasio, James E. Lozano, Jemar L. Olarte, John Zyril A. Umbro, Jeffrey C. Peck, Gian R. Y. Mga babae. Micaela D. Aspa, Sandy G. Marius, Leia Tasha R.
Marit C. Belfi, Kemnar P. Del Piero, Ariel Shakir A. Dote, Catherine C. Beltran, Rayan D. Recala, Freyaline D. Leiva, Christine Laika A. Isaya, Erica Zyle C. Natalie, Loishin A. Quiroz, Precious Alexa D. Reyes, Sabrina A. Salatan, Yana Marie C. Toyo, Narito si Bilang Reyna Joyce L. Loreno para sa paggawad ng katunayan ng pagsangalit ng antas sa pagkasin at pagkasin. Kinder Pink, mga lalaki. Christian Paul R. Abejo, Clyde Kaisan M. Baclas, Luis Aldrin G. Bolivar, John Michael S. Cleopas, John Gabriel M. Crisostomo, Vincent A. Cunha, Kyle Alexandre A. de Guzman, Kyrie Dwayne C. Domingo, Rai S. Habagat, Adrian R. Ledesma, Theo III B. Lima, John Stephen M. Lopez, Ray John B. Masin, Prince Russell Santa Ana, Clarence John G. Mga babae. Daniela C. Arguello, Melchi C. Balaguer, Aileen Chloe J. Bati, Angeline M. Bernas, Sky Angel E. Bulan, Kate B. Castro, A. Arian S. Corio, Rich B. D. Crisostomo, Aksa I. Guillaume, Gillian F. Ginto, Christine G. Leno, Amira Isabel B. Marcha, Trixie Colleen M. Munoz, Alicia Anika E. Perez, Giselle B. Romero, Jamila B. San Antonio, Sarah Lorraine G. Tulipas, Kinder White, mga lalaki. Christopher Jr. G. Amora, Jasper M. Arguello, Joshua R. Batidor, Jericho Rain A. Cabernay, Ronald Harrison O. Carino, Neil Jr. T. De La Peña, Seth Jansel M. Fuentes, John Ray G. Gasilio, John Cardon Umar A. Dumawi Jr., Ray Estefan R. Naran, Leo
Brown, mga lalaki. John Russell C. Atibagos, Valentin Akiziro R. Bandol, Sean J. Ben Y. Barriata, Liam Carl Bolo, Darren Kiel D. Cueva, Prince Troy Y. Cusi, Mark Jacob C. Espiritu, King Harold D. Fuerias, Denmar G. Guzman, Mike Angelo A. Medina, CJ R. Mendoza, Daniel Albert D. Navilla, John Clifford A. Odi, Nathaniel D. Pailden, Timothy Jacob P. Sabasan, Roelio P. Salazar, Jeremy J. Santo Tomas, Angelo A. Zabate, mga babae: Shin Raven P. Alarcon, Rhea May Avergonzado, Janine G. Barbante, Sofia Iris L. Braga, Marianimia M. Cleto, Janela Kiel P. De La Cruz, Jamich S. Mabeza, Akisha Luis M. Modrigo, Diana S. Potente, Rec Janelle O. Raza, Athena Faye V. Rufon, Jomina Aldria C. Tatad, Lovely R. Zapanta, pangkat black, mga lalaki: Lance M. Asuncion, Vien Nicolo Franz J. Bello, Mark Gabriel G. Bermudez, Jamiel Briggs M. Bruselas, Kevin Kyle T. Cabido, Christian James L. Canto, Zion Rain G. Dadila, Ellie Gerald C. Garcia, John Nathaniel B. Goho, Joel Jr. Rafael Matthew F. Mendoza, Riley B. Paine, Kristan M. Pangasinan, Giancarlo E. Sangada, mga babae: Princess Erica Lynn Cabido, Vilma C. Ferreira,
Franz Carlos Moreno, Princess Jane B. Ellis, Precious Antoinette C. Evangelista, Jana Francine L. Corben, Liza B. Galano, Thea Denise B. Bingo, Lindsay C. Bukabaw, Rian T. Matridano, Karen Joy M. Magtira, Chronicles G. Manalo, Jasmine M. Manuel, Maria Kayla C. Marcelino, Rian Jane D. Monleon, Alicia Marie M. Sabasa, Kisha Kushain B. Sudano, Ating bigyang pagpupugay at pagpapahalaga ang ating mga piling panahuhin, Deputy Secretary Leonora Magtolis Briones, ang ating Regional Director Francis Cesar R. Bringas, ang ating mahal na punong lungsod, kagalang-galang Andrea B. Inares, ang ating Vice Alcalde Josefina G. Gatlabayan, at ang ating pansangay na tagapagmasid ng mga paaralan ng lungsod ng Antipolo, Dr. Christopher R. Diaz, Seso 6. Ating pakinggan ang kanilang mga mensahe at pagbati. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers,
Your role has also expanded in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning, and you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So, congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who
our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do
what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Malugod na pagbati sa lahat. Ang school year 2020-2021 ay hitik sa mga bagong karanasan para sa ating lahat sa Department of Education na dulot ng pandemyang sanhi ng COVID-19. Naging malaking hamon sa mga guro ang pagtuturo dahil sa mapanganib ang mapagsasagawa ng face-to-face na klase. Gayon din sa mga magulang na tumayong gabay sa pag-aaral sa loob ng tahanan at lalong higit na sa mga mag-aaral na nagsunog ng kilay upang sagutan ang inyong module. Tunay na naging mapanghamon ang nagdaang school year para sa ating lahat na nagsanib puwersa sa hangaring maipagpatuloy ang pagtuturo at pagkatuto ng mga kabataan. Sa aking palagay, naging matagumpay tayo sa layuning maipagpatuloy ang edukasyon kahit pa maraming balakid tayong hinarap sa kagustuhang maitawid ang pag-aaral at maipagpatuloy ang pagkatuto sa loob ng tahanan. Natunghayan natin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro at magulang upang masiguro na sapat at wastong kaalaman at kakayahan ang mapupulot ninyo sa pagsagot ng mga module at pagsasagawa ng mga performance sa paraang virtual. Kaya naman, angkop ang tema ng pagtatapos ngayong taon na kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya, batay sa mapanghamong karanasan nating lahat. Napatunayan natin na sa pagtutulungan at makakamit ang layunin na maitataguyod ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa bagong normal. Kay daming bago at katangi-tanging nakamit at nagawang mga bagay na marahil ay ngayon lamang natin na isagawa. Ito ang dapat nating ipagdiwang, ipagmalaki at ibahagi sa mga darating na henerasyon. Para sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, hangad ko na marami kayong mga natutunang impormasyon, na linang nakakayahan at talento. Maliban dyan, inaasam ko na maraming magagandang karanasan at kakayahan kayong babaunin sa inyong pagtatapos. Hindi man naging madali ang pagsabay sa agos ng mga hamong dulot ng makabagong normal, hangad ko na sasalubungin ninyo ng may tiwala sa sarili
at sapat na kakayahan ang mga hamon ng nagbabagong panahon. Ang inyong mga bagong natutunan, maging impormasyon o kakayahan ay magsilbi nawang inspirasyon upang patuloy kayong maging sabik sa pagkatuto at uhaw sa kaalaman tungo sa pagkakamit ng kalidad na edukasyon sa kinabukasan. Naway patuloy kayong tumubo at lumago hanggang sa makamit ninyo ang inyong minimithing ambisyon at pangarap sa buhay. Hangad ko na lagi ninyong isa-isip, isa-puso at isa-buhay ang mga mabubuting asal na ibinahagi at itinuro ng inyong alma mater. Gayon din naman, binabati ko ang mga guro at mga namumuno ng paaralan sa kanilang dedikasyon na maitawid at maipagpatuloy ang pag-aaral ng bawat batang Calabarzon sa gitna ng mga pakikibagay at sakripisyong kanilang hinarap upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pinapatunayan lamang nito na bawat guro at pinuno ng paaralan ay may taglay na kakayahan at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral. Magbago man ang panahon, handa silang maglingkod sa kabila ng panganib at limitasyon dulot ng pandemya. Mabuhay kayo mga masisipag na guro. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng mga stakeholder kasama ang mga magulang na walang sawang gumagabay, nagtataguyod at tumatangkilik ng mga programa at gawain ng DepEd. Sa mga magulang na nagsilbing guro sa kanilang mga anak ngayong panahon ng pandemya, saludo kami at umahanga sa inyong sakripisyo at pagtitiyaga na gampanan ang pagiging unang guro sa inyong mga anak. Gayon din sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa kanilang bukas palad na pagbibigay ng tulong at pag-aambag ng ayuda sa oras ng pangangailangan ng ating mga paaralan at mga mag-aaral, buong pusong pasasalamat sa inyo. Pasasalamat din ang aking ipinaaabot sa lahat ng pribadong kumpanya at mga individual na laging handa sa pag-aabot ng tulong, maliit man o malaki, amin itong itinatangkilik at pinahahalagahan. Sumainyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Tunay nga na sa pagtutulungan at pagkakaisa ay marami tayong makakaamit na adhikain at magagawang bagay kahit yaong imposible man. Muli, sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, dalhin ninyo ang aking pagbati ng maligayang pagtatapos at naway ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuti, masipag at mapagmahal sa karunungan at kabutihang asal. Kayo ang buhay na patunay na kayang ipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay tayong lahat. Magandang araw po. Greetings of love and peace. Sa ating mga graduates, congratulations. Proud na proud ako sa inyo. Alam ko, malaking adjustment ang inyong ginawa para patuloy na makapag-aral. Napakalaking hamon ng COVID-19, pero heto kayo at magtatapos ngayong araw. Sa pagtatapos ng chapter na ito ng inyong academic journey, taas noo at buong loob kayong humayo patungo sa isang panibagong kabanata. Maliban sa ating magagaling na graduates ngayong araw, gusto ko rin siyempre i-congratulate ang mga proud parents. Salamat po kasi kahit mahirap, ginabayan ninyo ang inyong mga anak at nag-adjust po kayo sa new normal. Sa atin ng mga nakilang guro, salamat sa inyong patuloy na serbisyo sa bayan. Sana ay huwag po kayong magsasawa. Asahan ninyo na tuloy-tuloy ang pamalang lungsod sa paggawa ng mga programa para sa ikabubuti ng Antipolo. Prioridad po namin ang inyong kapakanan. Sana ay napasaya kayo ng mga programa at tulong ng city government sa inyong pag-aaral. Patuloy kayong magsikap para sa inyong sarili, sa mga sa buhay at sa bayan. Mag-ingat kayo palagi. Stay safe, God bless, and again, congratulations to all of you.
Good day. This is the end of school year rights for kindergarten, grade 6, grade 10, and grade 12. Well, the city government of Antipolo is very proud of the Department of Education, City Schools Division Office of Antipolo. First of all, I would like to give my utmost respect to the Assistant School Division Superintendent and OIC School Division Superintendent Christopher Diaz, Assistant Schools Division Superintendent Dr. Juan R. Arojo, the Chief School Governance and Operation Division Dr. Jonathan Domingo, OIC Chief Curriculum Implementation Divisions Mrs. Cristina Salazar, School Divisions Office, Chiefs and School District Supervisors, School Governance and Operation Division Personnel, Public Elementary and School Heads, Master Teachers, and Senior High School Coordinators, Public Elementary and Secondary Teachers, Senior High School Teachers, Parents and Guardians, Kindergarten students, graduating grade 6 students, moving up grade 10 students, and grade 12 graduating students. Congratulations! Well, it's quite big that we do have graduates, which is about 44,656 students. Imagine. Kindergarten, 14,375. Congratulations. Grade 6, 14,302. Keep moving. Grade 6. Grade 10, 12,550. Grade 10, keep moving too. Grade 12, 3,429. Well, I would like to greet my colleagues, our very own Governor Rebecca Nini Inares, our Mayor Andre Inares, Honorable Robbie Puno, Congressman 1st District of Antipolo, Honorable Akop, Representative 2nd District of Antipolo. COVID-19 pandemic, everybody knew it, affected the lives of families, community, and foremost of all, the studentry. It has been a tough year for DepEd officials to continue education during this time of uncertainties while considering the welfare of the people in the academe, especially the students. From abruptly changing the curriculum and method of learning to rescheduling the opening of classes while continuing to train all the personnels and all the teachers to this new battle of learning. We have conducted several seminars and other learning situations with the application of the new technology updating themselves in the computer world. And also, what possible approach can we adopt using the online virtual teaching and at the same time covering the modules, studying several approaches in order that the method of teaching will be quite realistic as well as be improved. The opening of classes has to be rescheduled and making use of a method of varying the modules and as well as counting off those who can afford to make use of the online. Now, this is quite expensive on the part of our parents. So, they have to continue, sacrificing in order to supervise their students, especially at home.
There are advantages because the parents, would be able to spend more time with their children. And of course, disadvantage on the part of the students because of the experience of having face-to-face learning situations. And of course, that would entirely need the expression of social way of dealing with their colleagues in the schools. This is one thing that has not been practiced. Never mind, our attempts to reduce the spread of the virus were few of the resilient decisions made by the officials. And of course, it was formulated by the Sangguniang Panglungsod all the necessary protocols, the promulgation to be followed by the constituents of Antipolo City, including the Department of Education. DepEd was able to confidently face the circumstances, and we have to give that warm applause to the key officials who made all these things possible. Without sacrificing this school year, just to ensure the agency, of course, is in accordance with the general safety protocols set forth by the government. And of course, the government is doing by all means all the necessary method of coping up with the difficulties our constituents are facing in terms of economic inadequacy, in terms of mobilities of various economic sectors and the general public as a whole. Despite all the challenges, DepEd was able to fulfill its mandate anchored on this year's theme, strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic. Well, we have the vaccination ongoing just as to protect all the levels of our people, starting from A1, A2, A3, A4, A5, respectively. And the government, headed by no other than Governor Nini Inares, as well as our Mayor Andeng Inares, try their best to be able to procure the vaccines, with all their budget as well as their camaraderie with the national government. And that is the reason why we have continuing vaccination up to this point in time. Although we anticipate that there will be years to end its fruitful challenges, but then hard work and commitment of all the stakeholders, the key officials, and the rest of our industrious and sacrificial teachers, there we go. So I would like to commend each and every individual who contributed to the success of this school year. I don't want to neglect the special mention of GPTA, the parents, the barangay, who all work together to pursue quality education amidst the pandemic. As the Vice Mayor of the City Government of Antipolo, I look forward to more promising years ahead. The difficulties we encounter reveal our unknown qualities to deal with the present situation. Congratulations, and may God continue to bless DepEd family with committed students, devoted teachers, and professional officials for many years to come. God bless all of us. Good day again. Isang mainit at malugod na pagbati sa lahat.
Talaga namang ibang klase ang school year 2020-2021. May tuturing natin ito na isa sa pinakamapanghamong taon sa kasaysayan ng edukasyon sa Pilipinas. Ang lahat ay nakipagbuno at lumaban sa mga hamon na dulot ng pandemya upang maipagpatuloy ang pagkatuto ng bawat mag-aaral, lalong-lalo na ang mga kabataang Antipoleno. Kaya't ngayon ay nandito tayong lahat upang ipagdiwang ang isa sa pinakamahalagang tagumpay na inyong nakamit, ang inyong graduation at moving up ceremonies. Ibang klase, tatangi at makasaysayan ang inyong graduation at moving up ceremony sapagkat nagawa ninyo ito sa panahon ng pandemya. Ipinamalas ninyo ng buong tapang, husay, at katatagan ng pananampalataya sa Diyos na ang batang Antipoleno ay hindi sumusuko at hindi kayang igupo ng kahit anumang hamon ng pandemyang ito. At dahil dito, umaapaw po ang aking kagalangan, karangalan, at buong pagmamalaki sa tagumpay ninyong lahat sa makasaysayang araw na ito. Tunay nga na ang temang kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya, ay napapanahon at naaakma sa pagsusumikap nating lahat na mabigyan at maihatid sa bawat batang Antipoleno ang isang dekalidad, naaakma at napapanahong edukasyon maging sa gitna ng krisis na nararanasan natin dulot ng COVID-19. Ang inyong pong lingkod, 10 ng aking mga kasamahan sa DepEd Antipolo at sa mga tulong at pagkakaisa ng mga punong guro, magulang, mga stakeholders, at ng pamahalang panlunsod ng Antipolo sa panguna ng ating buting Mayor, kagalang-galang Andrea Bautista Henares, ay kapit kamay naming pagtutulungan ang pagbibigay ng isang matatag na ibang klaseng edukasyon at ibang klaseng serbisyo sa bawat batang Antipoleno. Asahan po ninyo na kasama nyo kami sa bawat hamon na inyong haharapin, sa bawat lakbayin na inyong susungin, sa bawat pangarap na inyong aabutin, at sa bawat tagumpay na inyong kakampi. Mahirap pero kinaya natin ang mga hamon ng pandemya at ng edukasyon sa school year 2020-2021. Kinaya kasi sama-sama tayong lahat. Hindi man perpekto, pero hindi tayo natalo. At higit sa lahat, hindi tayo sumuko. May malaking hamon pa din ang school year 2021-2022. Kaya muli, ang aking panawagan ng pagtutulungan at pagkakaisa ng lahat sa ngalan ng edukasyon. Kayang-kaya natin to kung sama-sama po tayo. Para sa batang Antipoleno, para sa maunlad na Antipolo. Muli, ang aking lubos na pagbati sa lahat. Baunin ninyo ang aking dasal para sa isang ligtas at matagumpay na bukas. Ibang klase kayo, kabataang Antipoleno. At para naman sa pagpapakilala sa ating panauhing pandangal, narito si Ginanggelia B. de Maria, guro mula sa ikalawang baitang. Kinararangal ko pong ipakilala sa inyo ang ating panauhing pandangal. Siya po si Ginang Cathy L. Lumakang na may 33 units sa Master of Arts in Education, Major in Educational Management sa University of Rizal System Antipolo Campus. Nagtapos din siya ng Bachelor of Secondary Education, Major in History noong 2000 hanggang 2004 sa Rizal Technological University Pasig Campus. Poster presenter, Stripes and Spaces Design, basis for cross-functional process of integration in conducting instructional supervision in the Lumat 4th Division Research Festival noong August 14, 2017 sa ANS Antipolo City. Siya rin po ay mayroong Gawad Balangay Awardee noong 2017 hanggang 2018, numero 1 guro finalist noong 2019 to 2020.
Writer ng Quarter 3 and Quarter 4 Learners Activity Sheet in Araling Panlipunan Division Level 2020-2021. Grade 10 Maths Training for Junior High School Teachers, Department of Education Region 48 Calabarzon noong June 2017. Chairman, Araling Panlipunan, 2013 hanggang sa kasalukuyang panahon sa Dalig National High School, Antipolo City. Teacher sa Araling Panlipunan noong 2011 hanggang sa kasalukuyang panahon sa Dalig National High School, Antipolo City. Teacher of Araling Panlipunan noong 2005 hanggang 2010 sa Prince of Peace Integrated School, Antipolo City. Muli, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang ating panauhing pandangal, si Ginang Cathy L. Lumakang. Pagbati sa lahat ng mga magsisipagtapos, mga magulang, mga panauhin, mga guro, at kay Dr. Marizel R. Tortosa, Principal 3 ng Inuman Elementary School. Ang panahong kasalukuyan ay hindi naging madali sa lahat. Bawat isa ay sinubok ng pagkakataon dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili tayong matatag. Hindi tayo nagpagupo sa kaganapang ito, kaya naman narito kayo at matagumpay at nais sa katuparan ang inyong pagtatapos. Ang susunod na antas ng pag-aaral ay mas lalong challenging. Kaya naman, kapit lang. Isipin natin na ang pandemya ay isa lamang balakid na nagsisilbing pagsubok at kayang-kayang lampasan. Manatili lamang kayong maging mapangarapin. Sabi nga, libre ang mangarap. Ang katangiang iyan ang isa sa magtutulak sa inyo upang mas lalo ninyong maabot ang mga mitiin sa buhay. Huwag niyong iwawaglit mabilis lamang ang panahon. Kaya naman dapat ay nasa isip at puso ninyo ang dedikasyon upang maging maunlad. Sa pagkakataong ito, nais kong pasalamatan ang inyong mga guro sapagkat hindi nila alintana ang pandemya para maitawid ng matagumpay ang pagtuturo. Gaya kong isang guro din, alam ko ang hirap at danas ng pagtuturo sa new normal. Kaya saludo ako sa mga guro na buong pusong naglilingkod ng walang reserbasyon. Nais ko rin pasalamatan ang mga magulang at taga-patnubay. Isa rin ako sa inyo. Naging challenge ang new normal lalo na't ang paraan ng pagtuturo sa ngayon ay nagaganap sa loob ng tahanan. Danas ko rin ang hirap at pagsasakripisyo ninyo upang maging katuwang na guro sa inyong mga anak. Hindi biro ang lahat ng iyan. Kaya naman sa inyong mga bata, pahalagahan at pasalamatan ninyo ang inyong mga magulang at guro sapagkat tunay silang mga buhay na bayani. Mga buhay na bayani naglilingkod ng buong puso para sa mabuting adhikain na kayo ay mapabuti at maging patunay sa pahayag ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Muli, maligayang araw ng pagtatapos sa inyong lahat at pagpalain tayo ng poong may kapal. Paday. Maraming salamat po sa ating panauhing pandangal sa pagbibigay ng napakagandang mensahe. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang nilalaman ng sertipiko ng pagkilala. Republic of the Philippines, Department of Education, Region 4A Calabarzon, City Schools Division Office of Antipolo, District 2E, Inuman Elementary School. Certificate of Recognition is given to Cathy L. Lumakang for being the guest speaker on Kindergarten Virtual Moving Up Ceremony 2020-2021 held at Inuman Elementary School. Given this 16th day of July 2021 at District 2E, Antipolo City. Signed, Dr. Maricel R. Tortosa, Principal 3. At sa pangwakas na awit, atin pong pakinggan at sabayan ang awiting Busy Days.
mga guro, mga magulang, mga panauhin, at mga batang nagsipagangat ng antas sa kindergarten, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Muli, ako si Jason J. Ubinya At ako naman si Ginang Lani B. Morantes, ang inyong guro sa palatuntunan na nagsasabing, Congratulations at mabuhay tayong lahat!